Palasyo mapipilitan pauwiin si FPRRD kung sakaling pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng mga Duterte siblings sa writ of habeas corpus na kasong isininampa nito sa Korte kung sakaling pumabor sa kanila ang desisyon ng Korte Suprema. Pinag-uusapan na nga sa ngayon ang balitang ito sa social media. Ayon sa isang taga-suporta ng mga Duterte na si Joe De Vivre ay may tatlong senaryo na posibleng mangyari sa kasong nakabinbin pa hanggang ngayon sa Korte Suprema at hindi pa dinidesisyonan ng Korte ang writ of habeas corpus ng mga Duterte. Unang senaryo umano, kung sakaling pagbigyan ng Korte ay mapipilitan umanong ipatupad ng Palasyo ang desisyon ng Korte dahil mawawalan umano ng patas na kapangyarihan ang executive at judiciary sa oras na hindi tumugon ang Palasyo rito. Pwede naman rin umanong tanggihan o hindi pansinin ng Palasyo ang desisyon ng Korte Suprema, pero maraming mawawalan ng tiwala umano dito, lalo na ang taong bayan dahil mismo ang kataas-taasang korte ay hindi na sinusunod. Pangalawang senaryo umano ay pwedeng ma-deny ng Korte Suprema ang hiling ng mga Duterte. Nagpapatunay lamang ito na may sapat na basehan ang ating pamahalaan upang ipagkalulu si PRRD sa mga dayuhan. At pangatlong senaryo umano dito ay hindi muna ito tatalakayin o wala munang magiging aksyon ang korte patungkol rito. Inilahad rin nito sa mga taga-suporta ni FPRRD na malaking tulong umano ang ginagawa nilang signature campaign upang mapabilis at hikayatin ang Korte Suprema na agad na itong desisyonan sa lalong madaling panahon. Dagdag rin nito na malaking bagay ang magiging desisyon ng Korte dahil sa oras na iba na ang namamalakad sa ating bansa ay pwedeng gamitin ng bagong administrasyon ang desisyon ng Korte Suprema kung sakaling hanggang 2028 ay nakakulong pa rin si PRRD ay magagawa ng bagong Pangulo ng solusyon upang mapauwi pa ito sa ating bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Signature campaign. Kasi parang sinasabi nila, hindi kasi moot and academic na yan eh, di ba? Parang nasa ICC na siya, wala namang control ang Supreme Court sa ICC. That is true. The legal action here in the Philippines ay walang kinalaman sa processes sa The Hague, okay? Ang pinag-uusapan dito sa Pilipinas ay yung mga habeas corpus cases na final ng magkakapatid sa Supreme Court. Ang signature campaign ay humihiling na magdesisyon na ang Supreme Court tungkol doon sa mga habeas corpus cases na iyon. Okay? You have to look at the situation of PRRD on legal perspective and on a political perspective. And saan sila magkahiwalay at saan sila intertwined. Okay? When it comes to legal processes, magkahiwalay po yan. Walang kinalaman ang ICC at ang Supreme Court dun sa kanya-kanya nilang mga proseso. Ang proseso dito sa Pilipinas na tinutukoy natin at gusto nating desisyonan ng Supreme Court ay yung mga habeas corpus cases na final ng magkakapatid na Kitty, Baste at Pulong Duterte. Can the Supreme Court compel the ICC to bring PRRD back home? No, because that is not the coverage of the habeas corpus. Ang habeas corpus case po, maaari itong i-grant or i-deny ng Supreme Court. Kapag po ito ay dinenay, ibig sabihin may nakitang sapat na basihan ang Supreme Court sa pagpapadala kay PRRD sa The Hague. So tapos na ang usapan. Dito tayo sa legal na sa legal na layer ng conversation ha. Kapag dalawa ang option ng Supreme Court, i-deny or i-grant, or actually tatlo, sorry. I-deny ang habeas corpus, i-grant ang habeas corpus, or manatiling walang desisyon. Okay, sa habeas corpus cases. Kapag kunwari dininay ang habeas corpus, so ibig sabihin, may nakitang legal na justification ang Korte Suprema sa pagpapadala kay PRRD sa The Hague. So, ibig sabihin, kapag ganun ng sitwasyon, iniisip ng Korte Suprema na valid, justifiable, legally justifiable ang pagpapadala kay PRRD sa The Hague despite the fact na wala tayong nakita na legal na warrant of arrest
at hindi pinresenta si PRRD sa Philippine Court. And this is very, very opposite of what our Constitution requires. If that would happen, kung i-deny ng Supreme Court ang habeas corpus cases ni PRRD, siguro sasabihin nila moot and academic, ibig sabihin nila ganyan, it is a very, very dangerous precedent. And there's going to be a lot of question about how we protect the liberty of every Filipino. Ayan. Yun yung magiging mga questions diyan. Okay, ngayon, I think yung pag-deny nila ng habeas corpus and also yung non-action nila sa mga habeas corpus cases ni PRRD would have political consequences. Kasi kapag kunwari, dininay yung habeas corpus cases ni PRRD for some reasons, let's say sabihin nila, hindi kasi mutan academic na yan, ganyan-ganyan, or whatever, ganyan. I am very sure that it's going to contribute to the rebellious ideation of many Filipinos because there's no justice in it. At nakakalungkot yun. Kasi meron tayong konstitusyon at yung konstitusyon natin, yung ating karapatan, yung ating Bill of Rights, na pinagtrabahuhan natin ng bonggang-bongga para maging sandigan ng ating bayan, parang mababaliwala lang. And there's going to be a huge debate on this. I'm very, very sure na isang magiging malaking eskandalo ito, isang magiging malaking usapan ito, kung sakaling ma-deny ang habeas corpus case ni PRRD. Okay. Ngayon, maaari namang i-grant ito ng Supreme Court. Okay? Pag ginrant ito ng Supreme Court, meron ding dalawang bagay na pwedeng mangyari. Pag ginrant ang habeas corpus, maaari na ito ay sundin ng BBM administration. Sa isang banda, maaari rin ito na hindi sundin ng administration ni Bongbong Marcos. So, kapag kunwari nag-order ang Supreme Court, ginrant niya ang habeas corpus, ginrant niya ang writ of habeas corpus, ibig sabihin, lahat ng responsable sa pagpapakidnap kay PRRD at pagpapadala sa The Hague, sila mismo ang gumawa ng paraan para ibalik sa Pilipinas si PRRD. That would be the effect of granting the habeas corpus. So kapag nag-grant yan, maaaring sundin ng BBM administration, kasi sila naman yung executive, sila naman ang mag-i-implement yan, maaari nila na sundin ang utos ng Korte Suprema, gawin ang lahat ng makakaya nila, since kayo naman ang merong dahilan kung bakit kayo naman ang dahilan kung bakit nadala si PRRD sa Daig, kayo rin ang mag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Ganyan. And we can wait and see if they would be successful in bringing PRRD back home. But kung susundin ng BBM administration ang utos ng Korte Suprema, then we have a better chance of bringing PRRD home. Hindi rin yan assured, hindi rin yan sigurado, pero meron tayong nakikitang pag-asa kung yun ang mangyayari. Okay. Ang second na scenario is, of course, hindi gagawin ng BBM administration, hindi nila susundin ang utos ng Korte Suprema na pag-grant sa habeas corpus cases ni PRRD. And personally, I think the BBM administration will really not follow the order of Supreme Court kung igagrant nila ang habeas corpus cases. Kasi sila nga yung nagpadali kay PRRD sa The Hague. So, malabo na sundin nila yung utos ng Korte Suprema, makikipagmatigasan sila, ganyan. I think yan yung attitude na ititake ng BBM administration kung i-grant ng Supreme Court ang habeas corpus cases, ang writ of habeas corpus. Ngayon, kapag sinunod ng BBM administration, well and good. 'Di ba? Masaya tayo. Because the possibility of bringing PRRD home becomes more clear. Ngayon, yung number 2, yung second na scenario is hindi nila susundin. Okay? Hindi nila susundin. Pag hindi nila sinunod yung utos ng Korte Suprema, of course, it's going to have some political consequences. Of course, pag hindi nila sinunod yung utos ng Korte Suprema, yung grant ng writ of habeas corpus, a lot of people are going to ask questions. Bakit hindi sinusunod ng executive ang utos ng ang utos ng judiciary? They are equal branches. So, ibig sabihin, sa realm ng mga issues at cases na dinala sa Supreme Court ang pinakamataas dyan. And other government agencies cannot go against the order of the Supreme Court if there are some legal issues that were sorted by them.
'Diba? So, magkakaroon ng mga usap-usapan tungkol sa konstitusyon, ng debate, kung bakit hindi susundin yan ng BBM administration and things like that. It would have some political risk kung hindi susundin ng BBM administration ang utos ng Korte Suprema. Aside from that, of course, kung hindi susundin ng BBM administration ang writ of habeas corpus ng Korte Suprema in case na mag-grant ito, they can only do so for few years, 'di ba? 2028 iba na ang presidente, 'di ba? 2028 iba na ang presidente. So, pag nag-iba na ang presidente at buhay pa si PRRD, of course, mas malaki yung pag-asa na ang susunod na presidente, kung sakaling si Inday Sara yan, ay susunod sa utos ng Korte Suprema. Okay? Ano po ba yung pinupunto ko dito? Ang pinupunto ko dito, ang signature campaign po is trying to put the Supreme Court in motion. Okay? The signature campaign is making the Supreme Court to do something. Kung hindi sila kikilos, may political cost yan. Okay? Kung kikilos sila, may political benefit din yan. Okay? Kung hindi kikilos ang Korte Suprema, this is going to be this is going to be viewed negatively but by a lot of Filipinos. Kasi syempre, parang ganun-ganun na lang pala tayo magparaya ng kalayaan ng isang Pilipino. Ganun na lang pala tayo hindi magprotekta ng karapatan ng Pilipino. Ganun na lang pala tayo na ipagparaya ang ating pagkabansa sa ibang tribunal. 'Di ba? It's going to have some political cost. So the signature campaign, regardless of the outcome, is definitely going to pose a circumstance that will force people to think. Payag ba kayo na ang Korte Suprema ay tutulugan ang issue ng soberanya at ng kalayaan ng kapwa natin Pilipino? So, regardless of the outcome, regardless whether mag-grant yung habeas corpus or hindi mag-grant yung habeas corpus, there are going to be serious consequences. And that is the point of the signature campaign. Of course, ang gusto natin yung pabor sa atin na desisyon. Ang gusto natin yung mapauwi si PRRD sa bansa natin. But regardless of the outcome of the signature campaign, it will force the Supreme Court to do something. It will force the Filipino people to think of the result moving forward. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba? Ayan. Kasi yung pagpapadala kay PRRD sa The Hague, it ceases to be a personal issue eh. It is a sovereignty issue. It has become a sovereignty issue. Kahit gaano kayo kagalit kay PRRD, you're not supposed to leave the fate of a Filipino to a foreign tribunal without respecting his rights in the Philippines. Ngayon yung mga nagsasabi, bakit si Duterte ba, in-afford ba niya ng due process yung mga pinagpapapatay niya, ganyan-ganyan. Well, if that is your thinking, ibig sabihin, monster ka din. Kung naniniwala kayo na monster si Duterte dahil nag-deprive siya ng due process dun sa mga pinatay niya, at kayo ay tanggap ninyo na hindi bibigyan ng due process si Duterte dito sa Pilipinas at i-ship na lang siya abroad, ibig sabihin wala kang pinagkaiba dun sa monster na gusto mong labanan. So, wala akong believe dun sa mga tao na nagsasabi na hindi, tama lang yan kay Duterte na ipadala siya sa Hague. Kasi siya nga, maroon siya mga pinatay eh. Hindi naman niya in-afford ng due process. Well, if that is the case, you're not better than Duterte. Kung sinasabi mo na si Duterte ay monster, well, you are equally a monster. Grabe, Miss Joey, kailan pa ba yan